Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa lugar ng Lagro, sa pangunguna ng Pastor Luis Bailon. Tayo po ay manguna para sa devotion. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, pinupuri po namin kayo, dinadakila namin kayo, pinapasalamatan, O Diyos. Kayo ang Diyos na mahabagin, kayo ang Diyos na maawain, O Diyos. Sa ganang biyaya niyo, Panginoon. Malapit kami sa umagang ito, O Diyos. Humihingi ng lakas, humihingi ng tulong na nagmumula sa inyo, O Diyos. Patuloy na tulungan niyo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, patuloy kaming mapalakas, O Diyos. Bigyan niyo po kami palagi ng lakas, O Diyos. Sa pamagitan ng tulong ng iyong Espiritu, Panginoon, kayo po ang magbigay ng lakas sa amin. Salamat po, O Diyos, sa aming pag-aaral sa umagang ito. At patuloy kayo ang magturo sa bawat isa sa amin. Through Facebook Live ay maranasan po namin ang kalakasan sa pamagitan ng inyong mga salita at ang Espiritu Santo sa buhay namin. Salamat po. Kayo po ang may tanghal at madakila. Binababa ko po ang aking sarili sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At magandang umaga po muli sa bawat isa. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa relationship with God. At kadalasan naririnig ko po, sabi nga po, di po pag sinasabing relasyon sa Panginoon ay ito po yung paraan ng Diyos para sa ikaliligtas po natin. Marami nagsasabi na ang kaligtasan hindi sa reliyon, kundi ito sa relasyon sa Diyos. At totoo po yun. At yun nga po ang pag-aaralan natin. Sabi po dito, ano ang relationship with God? Una, pag sinabi pong relationship, ano ba ang relationship? Ang relationship ay ugnayan o connection sa pagitan ng dalawa o higit pang tao o grupo o bagay. Ito po ay nagkakaroon na ugnayan o connection. Halimbawa po ako po, ang tingin ko sa tatay ko ay ama at ang tingin sa akin ng tatay ko ay anak. Ang relasyon po namin na nag-uugnay sa amin ay ama at anak. At sa aking mga kaibigan, ang tingin ko sa aking mga kaibigan ay kaibigan na lalaki at ang tingin din sa akin ay kaibigan na lalaki din po. Ay meron pong nagko-connection sa amin, merong nagpapagitan para magkaroon po kami ng pagkakaisa. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay relationship with God. Ito po ay pagkakaroon na ugnayan kung ano yung tingin natin sa Panginoon. Ano tayo sa Panginoon at ano sa atin ng Panginoon. Siya ba ay Panginoon sa Diyos sa atin? Siya ba ay hari sa atin? Siya ba ay ama sa ating buhay? Siya ba ay kaibigan sa ating buhay? At ano tayo sa kanyang harapan? Tayo ba ay kanyang mga anak? Tayo ba ay kanyang mga bayan? Yun po yung relasyon na kailangan nating mabuo sa Panginoon. At pagdating po sa salitang relasyon ay inilagay ng Panginoon, ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng halimbawa sa isang malalim na relasyon talaga. Kung babasahin po natin sa John chapter 15 verse 5, sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang mananatili sa akin at na ako rin ay mananatili ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Inalimbawa po ng Panginoon ang relasyon natin sa Kanya sa tulad ng isang puno po. Isang puno ng ubas at tayo po yung mga sanga. Sa ganung paraan po ay pinakita ng Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. Ang sabi po doon na kung hindi tayo nakakabit, ito po yung puno. At kung hindi po tayo nakakabit doon sa Kanya, wala tayong relasyon, wala tayong connection sa Kanya. Ay, ang sabi dito, ay wala kayong magagawa. Pag hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. At bakit natin kailangan ng ugnayan sa Diyos? Bibilisan ko lamang po, ang sabi po dito,
ang sangang walang bunga ay itinatapon sa apoy. Sabi po dito, kung tutuloy po natin sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay titipunin at ihahagis sa apoy para sunugin. Ang sanga po na sabi nga po, yung sanga na hindi nagbubunga, hindi na po ito mapapakinabangan, kundi ang ginagawa na po dito ay itinatapon. Minsan nga po ay pagkatapos ng bagyo ay pumunta kami sa La Union. Habang sa daan po ay habang naglalakbay kami, marami akong nakikita na pinutol ng bagyo na sanga. At alam niyo po ang ginagawa, lalo na sa mga probinsya, pag may mga sanga sa gilid, lalo na yung mga matatanda, pag umaga pa lang, magugulat ka na. Yung mga matatanda, winawalis na yung mga sanga. At pagkatapos pong walisan yung mga sanga, ang ginagawa po nila ay inaapoyan po at sinusunog yung mga sanga na yun. Bakit yung mga sanga na yun ay ganun na lang kadali itapon, ganun na lang kadali sunugin? Bakit po? Dahil yun po ay walang kabuluhan. At tayo po, sa harapan ng Panginoon, tulad tayo ng mga isang sanga na walang kabuluhan. Hindi mo pwedeng sabihin, ang sabi dito, kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo magbubunga. Tulad po tayo ng isang sanga na hindi nagbubunga. At wala tayong magagawa. Hindi ka pwedeng umasa na, anak, yung mga sanga na yan nakikita mo, itabi mo. Huwag mong sunugin. Pagkatapos mong walisin, ay itabi mo. At alam ko, magkakabunga yan. Hindi po. Tatawagin lang tayo ng mga tao na, baliw ka ba? Papalagan mo yung patapon na at susunugin na lang. Diba po, hindi po ganun. At ganun po ang katatayuan natin sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, sa harapan ng Panginoon, tayo po ay walang kabuluhan dahil hindi po tayo nagbubunga. Kung babasahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Noong una, itinuring kayo mga patay dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayo dati sa kasalanan. Gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng pinuno ng mga spiritong naghahari sa mundo. At siya ang spiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din kayong katulad nila. Namuhay tayo ay sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo nararapat parusahan. Tayo po ay isa tayong tulad ng sanga na dati po ay wala tayong relasyon sa Panginoon. At wala po tayong naibubunga. Walang bunga yung buhay natin. Alam niyo po, di ba yung sanga na walang hindi nakakabit, wala nang kabuluhan yan. Susunugin na po yan. At ganun yung buhay natin. Para tayong isang sanga na winawalis na lang at alam natin yung sanga sa saig na winawalis at alam natin yung pupuntahan natin. Tayo ay sisigaan at susunugin. At ganun po ang buhay natin. Tayo po ay may naghihintay na kapahamakan sa atin. Dahil wala tayong magagawa. Wala tayong relasyon dati sa Panginoon. Wala tayong maibubunga sa harapan ng Panginoon. At nakakatakot po yun mga kapatid. Sasabi dito, paano tayo magkakaroon ng ugnayan sa Diyos? Sabi dito, kung tutuloy po natin sa verse 6, verse 5 hanggang 6, sabi dito, na kahit itinuring kayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya, naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo upang maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Tatalon po tayo sa verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinalaga na ng Diyos na gawin natin. Alam niyo po, yung mabubuting
yung bunga po na yon ay, ano ba po yung mga bunga? Yung po ay mabubuting gawa. Ngunit sinabi po dito sa kanyang mga salita, sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, sa pamagitan ng relasyon natin sa Kanya, pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, ay magdudulot tayo ng mabubuting gawa. Ayun po yung bunga. Sa buhay natin, napakahalaga po ng mabubuting gawa po. Napakahalaga po ng doon po tumitingin ng Panginoon sa bunga natin. At salamat po sa Panginoon. Tayo sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya nung tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. At nung nakipag-isa tayo sa Kanya, ay nagkaroon po ng kabuluhan yung buhay natin dahil meron ng bunga. At tayo po, hindi talaga tayo kasama dun sa puno ng Diyos. Dahil ang puno ng Diyos ay, yan po ay Kanyang bayan. Ngunit salamat sa awa ng Diyos ay nakasali tayo dun. Kung meron tayong relasyon sa Kanya, meron tayong ugnayan sa Kanya, magbubunga po yun. At ano po yung bunga na yun? Yung po ay mabubuting gawa. At hindi lang po yung basta mabubuting gawa. Yung po ay kabutihan ng Diyos. Yung po ay kung ano yung sanga, yun yung dadaloy sa... kung ano yung puno, yun ay dadaloy sa sanga. Sabihin, kung ano yung kabutihan ng Panginoong Hesus, yung kabanalan niya, kung ano yung kabaitan niya, ano yung kaperpektuhan niya. Kapag meron kang relasyon sa Kanya, di ba po sa puno, yung nutrient ng puno ay dadaloy sa sanga kung ano yung meron yung puno. At ganun din po tayo. Kapag meron tayong relasyon sa Panginoon, magdudulot sa atin ito ay magbubunga ng magbubunga ng kabutihan ng Panginoong Hesus. Kung ano yung mabuti ang Panginoong Hesus, meron ka relasyon sa Kanya, ay dadaloy po sa atin. Kaya nga mali po yung kasabihan na, ay, saka na ako magsisimba. Saka ako nakikilalanin yung Diyos kapag mabait na ako. Saka na ako hahanap sa Diyos pag nagbago na ako. Hindi po. Kailangan natin ng Diyos para tayo po ay magbunga ng mabubuting gawa na anong meron siya. Dahil malayo sa Kanya, alam niyo po, kung meron man tayong ilalabas sa sarili natin, kung meron mang ilalabas yung ating sarili, ano po yun? Mga masasama. Wala pong mabuting lalabas po sa atin, puro kasamaan lang. Dahil mahina po ang ating laman, mahina po ang sarili natin. Tayo po ay makasalanang tao lamang. At salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa Kanya. At yung relasyon na yun ay nagdulot sa atin tulad ng puno na hinalimbawa ng Panginoon. Kung ano yung merong nutrient yung puno, kung anong merong kabanalan si Jesus, kung anong merong kabutihan ng Panginoong Jesus pag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, dun ka makakagawa ng mabuti o dun ka magbubunga. Sa sarili po nating lakas, hindi natin kayang magbunga. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Tanging kasamaan lamang po yung lumalabas sa atin, kahinaan. Kaya masasabi natin na kailangan ko ang Panginoong Hesus. Kailangan ko nagkaroon ng relasyon sa Kanya para kung anong meron sa Kanya, yung kabanalan niya ay dumaloy sa akin. Wala pong magaling sa atin, ay, ako kaya kong mabuhay mag-isa. Walang sanga na magugulat ka na lang ay itabi mo yung sanga na yan at antayin mo ilang buwan. Pag tagmangga na ay tutubo na yung sanga na yan. Hindi po. Kailangan mo talaga siya ikabit dun sa puno. Kasi wala siyang buhay. Ang mangyayari lang sa kanya ay matutuyo, manghihina, at ano pong gagawin? Itatapon. Nakakatakot po, mga kapatid, na ganun po yung mangyayari sa atin. Kaya napakalaga po na magkaroon tayo, yun po yung tinutukoy ng Panginoon, na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung relasyon po natin sa Kanya, ay ito nga po itinatalakay ko po sa mga ibang Bible study. Loobin mapag-aralan din po natin sa mga susunod. At yung relasyon nga po natin sa Kanya, napakarami na dahilan para magkaroon tayo palagi ng relasyon sa Kanya. Alam niyo po, pag naunawaan natin yung relasyon natin sa Kanya, talagang lalago tayo sa Kanya. Yung pagiging Diyos natin sa Kanya,
at tayo ay kanyang mga mamamayan. Yung pagiging hari natin, siya bilang hari natin, relasyon natin bilang hari sa kanya, relasyon natin sa kanya bilang ama, diba po? At tayo naman ay kanyang mga anak, relasyon natin sa kanya bilang kapatid, at tayo po ay kanyang mga kapatid din. Tayo ay makikinabang, magmamana din kung ano meron siya. Relasyon natin siya bilang kaibigan na malalapitan. Relasyon natin sa kanya bilang tagapamagitan, mediator, and priest. Diba po? Marami po. Kaya kung kikilalanin talaga natin, lalalim tayo sa bagay na yun, na Panginoon, kayo yung ganito ko. Panginoon, kayo yung ama ko. Kayo yung hari ko. At makikita po natin doon yung patuloy na bunga sa ating mga buhay. At kung meron na tayong relasyon sa Panginoon, paano natin mapapanatili yung ugnayan natin na yun? O yung relasyon natin? Sabi po sa John chapter 15 verse 7, sabi po dyan, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at ganito sa gaytong paraan ay naipapakita nyo na kayo nga ay mga alagad ko. Sabi dito, kung mananatili kayo sa aking salita at mananatili at ang salita ko'y mananatili sa inyo. Salamat po sa salita ng Diyos. Sa umaga pa lang ito ay pinapakita na ng Panginoon, di ba po, na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At sa pamagitan, kapag lumago tayo sa salita ng Diyos, pag nakinig tayo, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu para manatili o makasunod po. Napakalaga po ng, sabi dito, paano natin mapapanatili sa tuloy-tuloy po na yung relasyon natin sa Kanya ay meron po tayo pagsunod. Yan, napakalaga po ng Kanyang mga salita. Umaga pa lang po, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para sundin ito. Yung po ay pagpapakita po ng layunin na sumunod. Kaya po kayo nakikinig ngayon ng devotion o ng pag-aaral sa umagang ito, yung mga nanonood po dyan, ay pagpapakita po yun ng kayo po ay handang makinig ng salita ng Diyos. At pag hindi lang makinig, kundi rin isagawa po. At nagpapakita po yun. Kung meron tayong salita ng Diyos at pinapamuhay natin ito, ay pinapanatili naman natin yung relasyon natin sa Kanya. Kaya tuloy-tuloy po nating lumago tayo sa Kanyang mga salita, lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya, at magpatuloy tayo sa patuloy na pagsunod sa Kanya. At sabi doon, yung nananatili, yung pagsunod natin sa Panginoon ay nagpapakita ng pananatili natin sa sanga. At mananatili din sa atin ang Panginoong Jesus. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo po, halimbawa sa isang puno, naranasan ko lang po na umakyat sa puno. At meron po akong naapakan na isang sanga na pagkaapak ko, muntik na ako malaglag. At yung sanga pala na yun, pagkita ko sa loob, yung naputol na sanga yun, tinignan ko, yung loob ng sanga na yun ay puno ng anay. Ang tawag po doon ay bukbok po. Nakahapak po ako ng isang bukbok pala. At nakakatakot po na masumpungan tayo ng Panginoon na magmukha tayong connected sa Panginoong Hesus. Magmukha po tayong merong relasyon sa Panginoong Hesus. Magmukha tayong parang malaki at malago sa Kanya. Pero deep inside, wala na pala yung pananatili dun. Wala na pala yung relasyon. Para na tayo isang sangang bukbok. Mukha ka na lang nakakabit, mukha ka na lang may relasyon sa Panginoon, pero deep inside, wala na pala. At mga kapatid, huwag po nating hayaan na maging katulad tayo ng mga ganun. Marahil ako po, kahit sa mga nagsasalita, pwedeng sabihin na nagsasalita ka, marami kang hinahayuan, marami kang hinahawakan na mga tao, pastor ka man, manggagawa ka sa church, musician ka, nagsasalita ka, marami kang ginagapanan. Mukha kang may relasyon sa Panginoon. Kahit ako po, ngayon, di po ako lingid doon.
mukhang may relasyon sa Panginoon dahil nagsasalita, mukhang nakakabit sa puno, pero deep inside po, pag titignan mo sa loob ay bukbok na pala o inaanay na pala, wala na palang connection, mukha na lang siyang nakakabit. At tayo po mga kapatid, nakakatakot po na masumpungan tayo na ganun po yung mangyayari sa atin. Ang sabi po ng Panginoon ay nililinis ng Ama ang mga hindi nagbubunga. Inaalis ng Ama yung mga hindi nagbubunga na yun. Isang araw ay kasama pala tayo dun sa mapapahamak. Parang nakakabit pero deep inside wala na pala talagang relasyon sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon. Paglaguin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. At hindi lang po basta nakikita, kundi sabi doon pananatili. Mamaya po ay sa buong maghapon natin, doon na makikita kung talagang meron tayong ugnayan sa Panginoon. At bibilisan ko na lamang po, dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, obedience is not a burden when we have a relationship with God. We are not driven by religion, but our relationship with God. Ang pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid, alam niyo po, magiging kabigatan sa atin ang pagsunod natin sa Panginoon. Kapag wala tayong talagang relasyon sa Kanya. Mabibigatan lang po tayo, mga kapatid. Mahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay isang parang pasanin lang, kautusan na dapat ganyan, dapat ganito, sundin yung dapat ganyan, maraming susundin lang, at magiging kabigatan po sa atin yung bagay na yun. Pero kapag meron po tayong relasyon sa Kanya, pag nauntindihan natin yung pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal natin sa Kanya, nakikita natin, mga kapatid, yung pagsunod at paglilingkod sa atin ay hindi kabigatan. Iba po, naranasan na ba po na gumawa tayo ng may tao tayo na tinulungan at ayaw natin sa tao na yun, nuutusan tayo, di ba po? Mabigat po yun. Pero kapag yung tao nag-uutos sa atin o nagpapagawa sa atin ay mahal natin at gusto natin yung bagay niyon, mahal natin siya at meron tayong relasyon sa Kanya, ay masaya po natin gagawin yun. At ganun din po sa Panginoon. Kapag meron po tayong patuloy na ugnayan sa Kanya, meron tayong relasyon sa Kanya, hindi po kabigatan ng pagsunod sa Panginoon. Hindi po mabigat na talikuran yung kasalanan. Hindi mabigat na iwasan yung mga maling gawain. Bakit? Ayaw mong masaktan yung relasyon mo sa Panginoon. Ayaw mong masaktan yung damdamin ng Diyos. Hindi lang basta kautusan na dapat ganyan, kundi meron kang iniingatan yung relasyon mo sa Panginoon. At masaya kang gagawin yung mga gusto niyang Diyos. Bakit? Masaya kang maglilingkod sa Panginoon. Masaya kang gahakbang sa mabubuting bagay. Bakit? Hindi ka mahirapan pag nagwawalis ka ng church, hindi mabigat sa iyo. Kapag humahayo ka, hindi mabigat sa iyo. Kapag meron kang ginagawa, hindi mabigat sa iyo. Bakit? Alam ko, meron akong relasyon sa Diyos. Pagdating sa kasalanan, hindi ka parang sinasakal. Diba marami sa atin, yung church, yung Diyos, para kang sasakalin dyan. Mahirap dyan. Kasi po nakakaranas na dito nun, yung para siyang sinasakal, yung daming bawal. Pero kapag meron tayong relasyon sa Panginoon, hindi po kabigatan sa Kanya, kundi masaya kang susundin yung kalooban ng Panginoon. At masaya ka rin ipaglalaban na yung kasalanan, ayaw ko. Madali mong tatalikuran yung kasalanan. Bakit? Ayaw ko masaktan yung damdamin ng Diyos at meron akong relasyon sa Kanya. At dito po tayo magtatapos. May aawitin lang po tayo ng saglit. Ang sabi po sa kanta ay yung Tagalog po ng Draw Me Close to You. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At sabi po dito, ilapit mo sa iyo. Patuloy tayo sa umaga po ito, mga kapatid. Dalangin natin sa Panginoon na ipagkaroon tayo ng tunay talaga na relasyon sa Kanya. At kung meron man nang lalamig sa relasyon natin sa Kanya, lalo natin siyang kilalanin. Alam niyo po, mga kapatid, kapag nakilala natin talaga yung tunay na pag-ibig ng Panginoon, hindi malayo na ma-inlove tayo sa Kanya.
Hallelujah. Sige po, tayo po yung umawit. Ilapit mo sa'yo, hindi na malayo, muling handog ng buhay ko. Tatapoy dalangin ko. Ikaw ang nais ko, Panginoon. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko, O Diyos. Hangad ng puso ko. Ang pag-ibig mo, yamang higit pa sa mundo. Yamang higit pa sa kahit pa malayo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo mananahan, sa'yo mananahan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Sa English po. Hallelujah. You're all I want. You're all I want. Salamat po, Panginoon. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 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 Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakila kayo, O Diyos. Sagana ang iyong biyaya, Panginoon. Sino kami, O Diyos, para magkaroon ng relasyon sa Kanya? Sino kami, O Diyos, para inyong pansin? Kami isang sanga na patapon na, Diyos. Ang kaluluwa namin, ang buhay namin noon ay patapon na, Panginoon, at wala ng pag-asa. Ngunit salamat sa biyaya, Panginoon, dahil sa biyaya niyo at sa awa niyo, nagkaroon kami muli sa pagkakataon sa pamagitan ng pananampalataya, ay nagkaroon kami ng relasyon sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy na tulungan kami, O Diyos, sa araw-araw ay mapanatili namin ang patuloy na relasyon namin sa inyo, mapanatili namin ang patuloy na ugnayan sa inyo. Palagoy niyo kami, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, lalo namin kayo makilala, O Diyos. Lalo namin kami ma-inlove kung ano yung meron kayo. Makilala namin kayo, Panginoon, saan mga buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa inyong mga salita. At dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na sa maghapon na ito, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanilang sino man pong papasok ng trabaho, mga pastor, mga manggagawa. Dalangin po namin ang bawat nanonood dito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. At magkaroon kami ng lakas, Panginoon. Dala-dala namin ang salita niyo sa buong maghapon. Pagsama niyo po, pakiingat sa bawat isa, Panginoon. May aalis man o
Saan man sila pupunta, ingatan niyo po ang bawat isa. Salamat po, pinagpapala rin po namin ng live na to sa patuloy na sa pagpapalakas sa araw-araw. Bless this platform, O Diyos. Salamat po. Marami pang maabot ng salita ng Diyos at mapalakas sa araw-araw. Tila kayo, Panginoon, kayo po tapat at mabuti. Sa inyo po ang salamat, pagluwalhati, at pagbabalik ng papuri at pagsamba. Ang lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless po.